Nang dahil sa hindi ko pinag-isipan ng mabuti at dahil sa kabataan at kapusukan, I end up na nag-asawa ako ng wala sa plano. Maalala ko lang ng high school pa lang ako, hindi kasi ako nagkaroon ng girlfriend kasi masyado akong mahiyain nun. So nung grumaduate ako ng high school, siguro at the age of mga 19 na ako, dun ako nag-start na magkaroon ng girlfriend. Sabik ako pumasok sa isang relasyon kasi naku-curious ako yung mga meron ng mga girlfriend, boyfriend. And then, yun na, mga 19 years old, nakikipag-girlfriend na ako habang nag-aaral. And then, 21 years old, habang nag-aaral ako noon ng college, hindi ako magkakamali, second year college na ako noon, meron akong girlfriend. Nabuntis ko at mahal ko din naman ng time na yon. Para sa akin, yun na yung true love. Akala ko yun na talaga yung babae na para sa akin na pinapangarap ko ng dati. Dati kasi may pa-pray pa ako nung sabi ko, nung nag-edad pa lang ako ng 18, 17, nangangarap na ako na sana dumating yung point na magkaroon na ako ng girlfriend na makakasama ko na habang buhay. Ganon yung mindset ko dati. Alos, at hindi lang sa akin alam ko rin pati sa mga kabataan ngayon, mga ganon din yung mga nangyayari. Gusto nila relasyon na kagad. So itong yung ikukwento ko sa inyo ay awareness na lang din to para pagdating ng panahon, kung gusto niyo talagang pumasok sa isang relasyon, sure na kayo. Kasi hindi basta-basta yung pakikipagrelasyon. So yun na nga, at the age of 21, dahil sa kapusukan ko, nagmamadali ako kasi ang alam ko dati, alam ko na lahat. Ang alam ko dati, yung babae na yon, yun na talaga yung mahal ko, yun na talaga yung mapapangasawa ko, na for better or for worse nga, sabi nga nila, walang iwanan, walang, alam niyo yun? So, yun. Nag-aaral pa ako ng second year college. Ang feeling ko kasi, masyado na akong matalino. Ang feeling ko kasi noon, alam ko na yung lahat, alam ko na yung mga ginagawa ko. Yung tipong ayaw kong napagsabihan ako, ayaw kong pinangaralan ako kasi ang alam ko na lahat. Ganon katigas yung ulo ko na hindi ko nare-realize dati nung time na yon. Ngayon ko lang na-realize na dumating na ako sa ganitong edad. So yung pakikipagrelasyon, pakikipag-asawa, sasabihin ko sa inyo lalo na sa mga new generation sa ngayon, ay hindi po yan minamadali. Hindi ibig sabihin na kapag may nakilala ka, napamahal ka, yan na talaga yung babae na yan. Yan na talaga yung mapapangasawa mo hanggang tumanda ka. Hindi po. Sa ngayon, yung gawin nyo, huwag kayong magmadali na pumasok sa isang relasyon. I-enjoy nyo muna. Kung nasa late 20s pa lang kayo, mga nag-aaral pa lang kayo, pwede kayo makipag-boyfriend pero pwede kayo makipag-girlfriend. Oo, hindi naman kasi maiwasan yun. Pero wag nyo itatak sa puso nyo na yung boyfriend nyo na yan, yung girlfriend nyo na yan, yan na yung talagang gustong-gusto nyo. Kasi in the long period of time, habang tumatagal yung panahon, nagbabago yung lahat. Yun yung natutunan ko, nagbabago yung lahat. Yung tao na yan, nakakala mo ngayon sobrang bait. Hindi mo masasabi yan in a short time, 2 years, 3 years, hindi mo masasabi, hindi lalabas yung totoong ugali niyan. Sa ganung klaseng haba lang ng panahon. Hindi mo pa sure yan, yung tao na yan. Huwag kaagad kayo pumasok sa isang commitment na total, kilala ko na siya ng 2 years, 3 years, 4 years, mag-asawa na kami, siya na talaga, papakasalan ko na, huwag muna kayo magbuntis hangga't maaari.
pigilan niyo yung sarili niyo. Okey na yan siguro yung boyfriend, pero 'wag to the point na magpapabuntis kayo o mag-aanak muna kayo. 'Wag tapos, 'pag nag-anak na kayo, magpaplano agad kayo ng pakasal na hindi pa naman talaga dapat. Kasi sa panahon ngayon, ang daming nagsisisi, sa huli nagsisisi. Nagkaroon na ng mga anak tsaka maghihiwalay, nagpakasal na tsaka maghihiwalay. Kasi nagiging padalos-dalos, nagpadala sa emosyon. Yung kilig kasi sa umpisa lang talaga yan, eh. Totoo yan. Yung kilig sa umpisa lang yan. Kabataan niyo sa umpisa lang yan. Pero kapag kayong dumating na kayo sa punto na nagsama na kayo na nakakaranas na kayo ng mga pagsubok, dun yung maano, matitest kung gaano ba talaga katunay yung pagmamahal na nararamdaman niyo. Tsaka dun niyo rin malalaman kung talagang yung tao na yan ay talagang mahal, yan talaga yung mahal niyo na gusto niyo na makasama kapagka kahit may mga makikilala man kayo diyan. Kasi ano, habang tumatagal, habang nagkakaroon kayo ng maraming experience, may mas makikilala pa kayo. And then diyan niyo malalaman kung yung tao na talaga na yun na kinakasama niyo ay yan na talaga yung pangarap niyo na lalaki or na babae sa buhay niyo, okey? Kaya kung ako sa inyo, 'wag muna kayong magmadali, ano muna, na invest muna talaga sa sarili, mag-ipon. 'Wag padalos-dalos sa pakikipagrelasyon. Yung pakikipagrelasyon, yung pag-aasawa, madali na lang 'yan kung naka-settle na lahat, kung planado na lahat, kung ready na lahat, okey? Huwag kayong matakot kung nasa 30s na kayo or 30 plus tsaka kayo mag-aasawa kasi para sa'kin 'yan yung edad na matured na yung utak niyo, na talagang ready na kayo para pumasok sa isang commitment na panghabang buhay. So, ikukuwento ko sa inyo na naliko na yung ano ko. Yung nangyari sa akin, yun nga, nagmadali ako. Nung time na yun, girlfriend ko siya at nag-aaral pa ako nun. Ang alam ko nga, mahal na mahal ko na talaga. Kaya yun, sa kapusukan na nabuntis ko. So, nung nabuntis ko, siyempre mahal ko, pinanagutan ko na. And then, nagkaroon kami ng anak, nagpakasal, and then dumating sa point na yun ang pinakamahirap yung nag-abroad na ako. Dun ko na talaga nalaman, dun na namin nasukat kung gaano katibay yung relasyon. At yun, in short, naghiwalay kami. Naghiwalay kami. Kasi andun na, kumbaga, yun na yung parang sa edad na 30 plus, dun yun na talaga malalaman kung yung tao talaga na yun ay para talaga sa'yo. Tsaka dun mo na talaga malalaman kung yung tao na yun na nakilala mo ng 1 year, 2 years, kung yung ugali niya ay yun ba talaga. Kaya hindi nag-workout yung relasyon namin, nagkaroon ng mga problema. Although inaamin ko rin, nagkaroon din ako ng problema, naging reason din ako sa problema na yon dahil sa hiwalayan namin. Ang point lang dito ay dapat talaga bago kayo pumasok sa isang relasyon, sure na talaga kayo sa taong yun na yun talaga yung gustong-gusto nyo. Kasi hindi magkakaroon ng hiwalayan, hindi magkakaroon ng third party kung yung tao talaga na yun ay talagang mahal na mahal mo. Kasi kung mahal na mahal mo talaga yung isang tao, hindi ka gagawa ng kalukuhan. Kahit meron ka pa dyan makikilala na iba, hindi mo magagawang magloko, hindi mo magagawang manligaw o magpaligaw kasi mahal na mahal mo. Hindi mo siya kayang hindi mo siya kayang saktan, hindi mo siya kayang iwanan kasi mahal mo. Yun yun. Kahit gaano pa diyang kadaming makilala mo, mga magaganda, mga gwapo, hindi ka matutukso diyan. Kasi yung puso mo, nag-iisa lang yan at yung nagmamay-ari niyan ay yung tao na yon. Yun po yung ibig kong sabihin doon. Ganda ng panahon ngayon. Anong oras na? Mag-alas 3. Yun lang. Sana may natutunan kayo doon.
at di ko alam kung may natutunan kayo dun. Mag-ano muna ako ngayon, walking dun sa palagi kong pinupuntahan sa park. Good day po sa inyo lahat.